Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Ito ang pahayag ni Jesus habang inihatid natin sa huling hantungan ang labing ni Gerardo. Bahagi yun na kung tutusin ay tayo ay nabibigla sa pagdating ng kamatayan. Pero sabi nga ng Panginoon ay pinaalala sa atin na palaging maging handa sapagkat hindi natin alam ang araw o ang oras ng pagdating ng anak ng tao. So bahagi yun na nawa ay higit nating mapahalagahan sa pagkakataon na ito. Sa paanong pamamaraan? Isa po rito ay aling pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa po, pagkagising natin sa umaga, kahit na magkantanda tayo ng krus, o simple sabihin lang natin, salamat Panginoon, at buhay pa ako ngayon. Pwede kayong magdasal, depende sa inyong nakikitang panalangin. Pero huwag tayong makalimot na pagpasalamat sa Diyos pagkagising natin araw-araw. Bahagi yun na yun ay magbibigay sa atin ng paghahanda. Kasi magpapasalamat sa mga yung pagkilala na yung buhay ng tao ay isang biyaya. Anytime, anywhere, ay pwede kobrahin ng Diyos ang buhay na kanyang ipinagkaloob sa atin. So magpasalamat din tayo sa buhay na ipinagkaloob sa ating kapatid na inihatid natin ngayon sa kanyang muling hantungan. Bahagi yun na kung saan, bagamat maiksi lamang, ay magpasalamat tayo kasi naging bahagi ng inyong buhay. Pagkakataon na kung saan hindi natin sakot, may mga bagay na hindi tayo sakot. Isa na rito ay yung kung hanggang kailan ang buhay natin sa daigdig na ito. Magpasalamat kayo sa panahon na inilangin ninyo sa buhay ng ating kapatid, si Gerald, na kung saan ay naging bahagi ng inyong buhay. Pagkakataon na nawa mo ay nagpatibay at naging daan upang ang buhay na ito ay higit natin pakinabangan sa daigdig na ito. Magpasalamat palagi tayo sa presensya ng bawat isa. Sapagkat sabi nga natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan ito natin pakikinabangan. Kuminsan, tinutukoy natin higit sa lahat yung biyaya ng buhay na walang hanggan. Ang pagkilala sa buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pang-araw-araw natin pagkino sa daigdig na ito. Kaya palagi tayong magpasalamat. Magpasalamat palagi tayo sa Diyos. Magpasalamat din tayo sa pagkakataon na kung saan ay ibinahagi ng buong kapal na tayo ay nagkakatipon-tipon sa araw na ito kahit na sa gitna ng ating kalungkutan sa pagkawala ng inyong mahal sa buhay. Pagkakataon at nawa ay
higit natin huwag kalimutan na ipanalangin sa buong may kapal ang tunay na kapayapaan at kapanatagan sa pagkawala ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos kay Gerald. Alam natin, yun ay tanging ang may kapangyarihan lamang ay ang Diyos na nagkaloob nito sa Kanya. So, kaya po, palagi tayong magpasalamat. At isama ninyo yan palagi saan? Tuwing kayo magsisimba pag-araw ng linggo. No? Ipanalangin ninyo na nawa ay magkaroon ng kapayapaan kayo na nawalan ng mahal sa buhay sa gitna ng bigla niyang pagkawala. Pero ipanalangin nyo rin sa buong may kapala na ipanalangin kayo niya sa Diyos. Kasi hindi naman ang ginagawa natin sa ating mga banal, yung may tinuturing natin ng mga nakarating na doon sa kaharian ng Diyos. Natulungan din tayo habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito na harapin ang bawat hamon na tinatahak natin sa daigdig na ito. So kaya pahalagahan din natin yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ingatan natin. Ingatan natin. Ilayo natin ang ating sarili sa tiyak na kapahamakan. Huwag natin ilagay ang buhay natin sa isang buhay na alin maaaring makatutulot sa atin ng kapahamakan. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kaligtasan. Kaligtasan sa daigdig na ito hanggang makarating tayo sa kanyang kalulatihan doon sa kanyang kaharian sa langit. Na kung tutusin, ang ibibigay niya sa atin ay alin? Buhay na walang hanggan.